tingnan nyo ho ito, no? Ang dami na ho nilang mga ibinato kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron po bang umubra? Lahat? Wala. Isama mo na si Bato de la Rosa, yung pagpideya-pideya leak niya. Ay Diyos ko, alam naman ho natin mga kababayan. Alam naman ho natin mga boss chief amo sir, yung paraan na yon, biruin mo no, nag-iisang papel pinatulan ni Bato de la Rosa, no? Para lang umakyat o maiway na na nagdodroga ang ating pangulo at para lang madamay si First Lady. Nag-iisang papel dahil daw po 'yun ay pinapaniwalaan niya kasi may butas daw po ng puncher. Oh. 'Di ba kabayan ko, kapatid ko, One Squad at Jason Permin at Emma Mendoza at Len De Los Santos at Jess A. Ay hindi, naniniwala ako dito eh. Bakit? May dalawang butas ng puncher to. Oh. Ang dami hong mga pinatawag na mga tao, mga kababayan. No? Ang daming mga pinatawag na tao, sinayang yung oras ng tao, sinayang yung panahon, sinayang ang pera ng gobyerno. Ano po ang napala natin? Doon, wala. Wala ho. Di ba? Hindi nga ho alam, tapos na pala. Wala nang nangyari. Ngayon po, eto, sila Maharlika naman. Una, si Bato, di ba? May pinatawag pang Pikoy. Kala nila kakampihan sila. Hindi. Eto, sila Maharlika naman. Ito pala yung mga kandidato nila. Yan. Yung mga kandidato ho nila, mga kababayan. Ano ang paulit-ulit na sinasabi doon para sa mga plataforma de gobyerno nila? Yun na po yung plataforma de gobyerno nila. Di ba, Paulo? Saison, balita ko, puro DDS nakapila sa 20 pesos na bigas. Susunod niyan, gusto nila 15 na lang per kilo. Gusto nila. Yan lang naman talaga ang pipila sa mga yan. Ano po? Kakamping, hindi naman naghahanap ng 20 pesos na bigas. Mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi din ho naghahanap ng 20 pesos na bigas. Kaya nga po, minsan iisip ko, ang dukha na lang ba sa Pilipinas ay yung mga DDS? Kasi araw-araw, paulit-ulit, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Malamang po. Huwag kayong magtulakan mga DDS ha. Huwag kayong magtulakan. Bakit? Hindi kayo mauubusan. Pagpila nyo, kayo-kayo din yan. Pagpila ninyong mga DDS, kayo-kayo din yan. Biruin nyo. Sa loob ng ilang taon na nag-aantay kayo ng 20 pesos na bigas, araw-araw na hinahanap nyo yung 20 pesos na bigas, eto na, makakakain na ulit kayo ng kanin. No, huwag kayong magtulakan, kayo-kayo lang din yan. Hindi pipila dyan yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto ng mga yon, mga denorado, mga jasmine rice, lalo na yung mga kakamping. Di ba? Baka yung mga kakamping pa, gusto pa niyang mga yan, Japanese rice. Ano sabi ng mga kandidato nila? Ano ang kanilang plataforma de gobyerno? Bring it on! Gamit na gamit ho yung gamit na gamit yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang wala naman, hindi ko napapansin na tumataas po yung kandidatura nila o nakakapasok man lang dun sa top 12 etong mga to. Ito pa, yung nagsasabi na may USB daw ho. Eto. May pinangako din sa inyo to, di ba? Mga DDS. Hello? Di ba merong isa sa inyo, merong isang merong isang kasama nyo dyan sa DDS, pinangakuan kayo ng USB. Eto, yan. Asa na yung USB? Nakalimutan nyo na. Dahil wala naman. Walang mailabas na USB. Ngayon, ano naman ang banat ngayon? Isa ka bang kurakot? Okay lang yan. Focus ka lang. Focus ka lang daw, Inday Sara Duterte. No, okay lang daw yan, no? Kahit wag na daw sagutin yung kahit daw wag nang sagutin yung mga confidential funds. Ito pa, Wag na wag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. May sinasabi, Inday Sara Duterte, pinaparinggan kayata nito. Ito pa, mga kababayan. Ito pa, Sa katulad ng ginagawa
Eto, yung dalawa. Yung dalawa na nakatunganga ho, nakatanghod na mabigyan ng posisyon ho sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ano magagawa natin kung kayong parehas kayo, hindi naman uubra doon sa pinapangarap nyo o kinukulit ninyong posisyon. Di ba? Kasi ang pangarap nitong si Glenn Chong, mga kababayan, sa COMELEC eh. No? Sa COMELEC. Kaya gigil na gigil ho kay George Garcia, mga bossing. Pakinggan nyo ho yung mga sasabihin nung dalawa. Gustong rumesbak? Gustong manakit? Oh. I will make sure George Garcia realizes that I can be the worst enemy. Oh. Sabay babanatan ka ni Glenn Chong, no? Papaulit-ulitin. Yung kaibigan ko na si Richard Santillan, paulit-ulit. Diyos ko po, sumalangit nawa yung kaibigan ni Glenn Chong. Sobrang gamit na gamit. Ano, hanggang ngayon ho, mga kababayan. Si Glenn Chong gusto niyan magkaroon ng posisyon sa COMELEC. Kaso mukhang hindi naman huubra. Siguro makitid din ho ang utak, no? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto mo maging COMELEC eh, hindi ka naman yata uubra. Ayun, reject. Di ba? Kaya nanggigigil ho, mga kababayan. Inunahan mo ako, tapusin ko, George. Ayun, inunahan. At alam ko si Glenn Chong, di ba, kasama yan doon sa pinapatawag din ho, mga kababayan, sa Congress, kung di ako nagkakamali. Manigas ka Tatapusin dyan. natin. Tatapusin natin sa legal na proseso, sa tamang proseso. Kailan pa kayo nagkaroon ng legal na proseso? Kailan pa kayo nagkaroon ng matinong hakbang? Laging ang hakbang ninyo, wala naman eh. No? Pulburon video. Halatang halata. O, napahiya kayo. Pahiya ho itong mga to, mga kababayan. Kasama si Harry Roque. Di ba? O, ano pa? Hindi sa katulad ng ginagawa nila. Hindi ko talaga patatawaran itong mga hayop na to. Ay, grabe naman. Nakakatakot si Glenn Chong, ano? Nakakatakot si Glenn Chong. Bakit galit na galit? Kasi hindi nakakuha ang posisyon sa COMELEC. Nabababuyin yung eleksyon natin. Kadayain yung boto natin. Ito ho si Glenn Tapos ginurgor ako, that's why. Ito ho si Glenn Chong, mga kababayan, ha? Kung mapapansin nyo ho, yung mga kilusan nito, nung panahon ho, no? Nung mag-uumpisa ang eleksyon, kapit na kapit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nanalo si Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon, ang sabi niya, ayan na po mga kababayan, nagsalita na po ang mamamayang Pilipino. Panalo po at pinili si Bongbong Marcos. Mga ilang buwan ho, mga bossing, chief amo sir, madam sir, bilhin na po kayo. 3 tumpok. Bigla ho nagiba ang ihip. Mandaraya na daw po ang ating presidente, mga kababayan. After ng ilang buwang pag-aantay kung ano man yung posisyon na gusto niya, mandaraya na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nung pagkapanalo ho, nung nag-aabang pa siya ng posisyon, nagsalita na daw po ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Dennis De Jesus, shoutout sa inyo dyan sa TikTok. Bigla na iba eh. Marijo, like ko yung cup mo, Boss Mark. Pa-arbor na. Naku, nag-iisa na lang to. Kulay puti. Mahirap na maganap nito kasi si Lewis Hamilton hindi na sa Mercedes. Lumipat na ng Ferrari. Kaya sa mga susunod na mga makita nyo ako ng nakasombrero, Ferrari na ho yan. Pero wala akong Ferrari. Wala din ho akong Mercedes, mga kababayan. Okay? Tuloy! Really one thing that's very unforgivable to me. So magpabayad kayo, George. Ikaw talaga in particular. Naku po. Hilig nilang magbanta, mga kababayan. Ang hilig po nilang magbanta. Ano ho? Para namang may mga ibubuga talaga.